Hello mga ka-legit Lover Cats! Another updates kung saan Eat Bulaga ay nagdiwang dahil nabawi na. Pero itong si Mr. Halusos, first time po nagsalita sa publiko patungkol sa isang issue na kinasasangkutan niya ngayon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil nagdidiwang ngayon ang lahat ng mga legit Lover Cats kasi po for the longest time, deserve po nila na i-celebrate ito dahil for how many days, consecutive days, ay talagang medyo bumaba, pumapangalawa lang palagi ang rating ng Eat Bulaga sa noontime program kung saan nangunguna nga po ang It's Showtime. At dahil po dito ay kinabahala ng ilan sa mga legit Lover Cats. Pero katulad po ng lagi namin sinasabi sa inyo na lahat po yan ay hindi naman permanente. Darating at darating talaga na bababa, tataas ang mga ratings because there is factors na kino-consider. Kasi 'di ba, kumbaga parang dito lang talaga natin makikita na talagang ang pinakamahigpit na kalaban sa noontime ng Eat Bulaga ay walang iba kundi ang It's Showtime. So sa ito pong mga nakarang araw ay nakita natin na almost ilang percentage yung itinaas sa sinilalabas po ng AGB Nielsen na talagang nangungunang It's Showtime dahil sinasabi na pag-uusapan at nagte-trending nga yung kanilang isa sa mga segment or episode po nila na almost inaabot ng 1 oras. Ganon po katagal at binababad po talaga nila yung pong segment na yun dahil napag-uusapan at araw-araw po sila na trending dahil doon sa Especially For You na bagay na inadapt ngayon ng Eat Bulaga. Meron na rin po silang Barangay 14344 na kung saan yung iba nagustuhan, yung iba naman hindi. Syempre ganoon naman po talaga, 'di ba? Hindi mo mapiplease ang lahat. Na kahit ano pong gawin ng mga production staff dito, meron pa rin talagang lalabas na mga negative comments with regards to this. Pero ito nga talagang meron po silang mga picture taking after po nilang magkaroon ng ipalabas. Hindi ko alam kung saan po nila gagamitin to pero sadyang ginagawa nila to kasi meron silang pinaghahandaan na ilalabas po nila soon. Pero sa ngayon hindi pa siya dinidisclose ng production ng Eat Bulaga. So, inilabas na po ngayong araw ang rating na kung saan nagtala po ng pinakamataas na rating ang Eat Bulaga nitong Feb 19, Monday 2021, Monday po, yung It's Showtime got 3.5%, tapos ang taas po ng Eat Bulaga is 4.3% na napapanood sa TV5 at RPTV. Tapos sa It's Showtime po is 3, isa sa GTV A2C tsaka Kapamilya Channel. And of course, sa tahanang pinakamasaya, siyang pinakasadsad sa lahat na 2.7%. Maraming salamat legit Lover Cats 14344. Ayan, yan po yung isa sa mga natin, sa mga legit na TVJ defenders na nagpo-post ng mga updates patungkol sa TVJ. And this time, eto na nga dahil nasasangkot kasi ang pangalan ni Mr. Bullet Halusos na anak na nagmamay-ari ng Tape Incorporated patungkol sa issue po ni Dominic Roque at ni Miss Bea Alonzo, kung saan naglabas po ng statement si Mr. Dominic Roque patungkol sa issue na mga malisyosong balita na inilabas daw di umano nitong si Miss Christy Permin. Sabi diyan, naglabas ng pahayag si Dominic Roque upang ninawin at itanggi ang mga issue na ipinupukol sa kanya ng showbiz columnist na si Christy Permin. Sa pamamagitan ng kanyang abogado sa Fernandez and Singsong Law Offices, kinundina ni Dominic ang malisyoso at mapanirang puring pahayag ni Permin. Dagdag niya, ang mga paninira ni Permin were made under the gaze of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. So dahil dito nagsalita na rin itong si Dapitan Mayor City Bullet Halusos sa isyong nauugnay sa kanya. Sabi niya, sana naman itong mga nagkakalat
claiming that they are mga batikang journalists. Sana naman ingat-ingat rin. They have responsibility to the people. Dapat fact-finding, hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla. Ang problema doon, sinakyan, ginagaslight nila yung issue. Yun. So ito po yung kanyang statement. Pero, ang tanong po ng marami, kung magsasamba daw ba di umano ng kaso itong si Mr. Bullet Halusos, no, dito kay Miss Christy Permin. Base po sa isang showbiz columnist na parang ito'y isang reminders lamang. Pero according to Dominic ay kumakausap na siya ng isang abogado patungkol sa bagay na ito. Sabi niya, dagdag niya ang mga paninira ni Permin were made under, yun nga sabi ni Mr. Dominic Roque, hindi nga daw nag-effort itong si Miss Christy Permin. Pero base naman po dun sa showbiz news na inilabas ni Miss Christy Permin, wala naman po siyang binanggit na any names, no, na ang nag-search lang talaga ang netizen, kaya po napangalanan na si Mr. or Mayor Bullet Halusos. Ang katotohanan pala na ang kondo na tinitiran ngayon ni Dominic Roque ay pag-aari ni Mayor Bullet Halusos na ito po'y nirerentahan niya. Ibig sabihin, hindi po pala totoo na ipinangalan ng isang politician sa pangalan mismo ng mayamang politician. Ganun kasi sinabi ni Christy eh. Kasabay nito ay na-drag din yung pangalan nitong isa si Mr. Bong Suntay, na kung saan representative ng Quezon City na si Mr. Bong Suntay, na sinasabing ito daw di umano ang nagbigay ng isang clean fuel gas station. Which is, nung binalikan din natin yung mga posts at videos ni Miss Christy Permin, ay wala rin naman siyang binanggit na any names with regards to that. Sabi diyan, by making such statement, Miss Permin made the innuendo that unreasonably cast doubt on sexuality of former Congressman Bong Suntay ayon sa statement. Furthermore, Mr. Dominic Roque does not own a clean fuel gas station. In fact, all clean fuel gas station are company-owned. Sa huli, nilinaw ni Roque na naghiwalay sila ni Bea hindi dahil sa disagreement over a prenuptial agreement. Reckless statement relating to the allegedly disagreement over prenuptial agreement between them are not only unverified but merely based on speculation intended to produce a negative image on the parties concerned, sabi pa sa kalatas. Ayun. Pero as of now, ay ang tinatanong kasi ng marami, bakit daw noon hindi nagsalita si Mr. Dominic? Bakit ngayon lang daw niya nililinis yung kanyang pangalan? Yun po ang question ng ilan sa mga netizen. Kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.